Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Cancer, pa una mensahe ninyo, your loved ones are guiding you from above. Ayan, kaya huwag kayong mag-alala. No? Aside from Panginoon, from your angels, from your spirit guides, guiding you and protecting you, guarding you, your loved ones also in spirit are guiding you. No? Kaya, lagi silang nandyan. Nawala lang yung katawan nila sa lupa, no, kasama ninyo, but their spirit is there. No? Lagi silang nagbabantay sa iyo. Lagi silang lagi kang ginagabayan. Okay? Remember, your angels are always there to guide you. See, mahal na mahal kayo ng spirit team. Your angels are also nagpapaalala sa iyo na your angels are always there to guide you. Kaya, huwag kayong mag-alala, no? Lagi kayong may gabay, lagi kayong pinoproteksyonan ng spirit team ninyo. At ang importante lang dito na magtitiwala kayo sa kanila. Na they are always there for you and with you. Okay? Lagi kayo magdadasal sa kanila, kausapin mo sila in prayer. Your animals in spirit are showering you with their love. Ayan. So, siguro, meron kayong mga pets, no? Na maaaring nag-passed on the other side as well. Siguro nasa spirit world na din sila. But, kahit ganun man na nangyari, nandoon na sila sa kabilang banda. Pero, they are still showering you with their love sa ngayon. Diba? So, siguro, nandiyan din sila, ginagabayan ka, no? Nagpapahatid pa rin sila or nagdadala pa rin sila ng saya sa'yo. Maaring paminsan naalala mo sila, nangingiti ka pa rin. Diba? Namimiss mo sila, yung ganun. Three of Air. Ayan. So, this is about great sadness, no? So, siguro meron kayong sitwasyon dito na medyo, ano ba yun? Nagkaroon kayo ng maaaring dissatisfaction sa buhay, nagkaroon kayo ng lungkot, maybe heartbroken kayo, or baka frustrated kayo, diba? It could be anything na naging dahilan ng sadness na to, but ganun talaga ang buhay. It's part of life, no? It's part of life. Walang perfect na relationship, walang perfect na situation sa buhay natin. Kaya at one point sa buhay natin, talagang merong mga bagay na ganito na meron tayong ikakalungkot. Ang importante, wag tayong tumambay. Wag na natin tagalan ang pag-stay sa kalungkutan na to because ano mangyayari, 'di ba? Kung malulungkot tayo forever. 'Di ba? Parang kayo lang din naman na magsasuffer, kayo lang din naman yung parang mag-hold back, 'di ba, from moving forward, from moving on, from being masaya, from being successful, 'di ba? Kasi mahihila kayo ng sadness, matatamad na kayo, parang walang gana sa buhay, yung ganun ba. So, importante din na tanggapin natin na may mga bagay talaga na hindi mangyayari according to our plan, according to our will. Meron talagang pangyayari sa buhay natin na dadating yung pagkakataon na may mga mangyayaring hindi nating kagustuhan, 'di ba? At maaaring 'yan ang dahilan, ng inyong kalungkutan. But it will heal. No, wala namang permanente sa mundo. Everything changes, and even your situation na nasa great sadness kayo, eventually that also will change and you will be happy eventually. We have release. Ayan, so kailangan na i-let go nyo na to, no? Yung sadness na to. Siguro, ano man ang sitwasyon na to, matagal na to nangyari, no? Maybe it happened already for quite some time na. At sa ngayon, no, it's time for you to let go the past, no? Ito na yung panahon na kailangan nyo na daw mag-move on. It's time to move on, and there should be spiritual transformation na magaganap dito sa buhay ninyo kasi maaaring magigising na kayo sa katotohanan na kailangan nyo nang baguhin the way you perceive things, the way you navigate your circumstances, 'di ba? Maaaring kailangan nyo ng
ma-realize, no, na kailangan nyo na ng positibong pagbabago dyan. We have the moon, important psychic insights, events behind the scenes, release fears that hold you back. Ayan, so, pay attention kayo, no, sa inyong mga intuitive messages and at intuitive nudges na nare-receive. Kung ano man yung mga mensahe na nare-receive ninyo through your intuition, make sure that you believe in them, you trust them, kasi ano yan, gabayan sa inyo ng Divine Universe, okay? At saka, i-release nyo na din daw dito, no? Release fears that hold you back. Kasi maaring may takot din kayong nararamdaman. Kaya siguro hindi kayo nagmo-move on, hindi kayo nagmo-move forward because maybe you're scared. 'Di ba? Nagawin yon kasi kung anong iniisip ninyo. 'Di ba? Kung anong iniisip ninyo, baka nagwo-worry pa rin kayo anong mangyayari, 'di ba? Sa mga taong naging involved sa buhay ninyo in the past. 'Di ba? Anong sasabihin nila sa iyo? Ano na lang yung magiging komentaryo nila sa iyo? 'Di ba? Yung mga ganoon. So, maybe ganon ang iniisip ninyo. Kaya natatakot kayong mag-move on because maybe ayaw nyo nang mag-cause pa ng mas marami pang gulo, no? Baka yun ang naiisip ninyo. But, you know what? You have all the right to move on. You have all the right to start a new life. Buhay ninyo yan. Kayo dapat magdesisyon. 'Di ba? At kung ano ang makakabuti para sa iyo, kung ano sa tingin ninyo ang best path na tahakin ninyo, then go for it. 'Di ba? It's your life in the first place, Cancer. What else? 5 of Air. Ayan. Maaring meron kayong mga unwise choices dito. May mga pinipili siguro kayong desisyon or may mga ginawa siguro kayong desisyon or gagawin desisyon na hindi maganda or hindi tama, 'di ba? Maaring hindi makakatulong sa iyo. But you know, there's always room for improvement. There's always room for change. Kaya, ang importante, lagi kayo makikinig sa inyong intuition. Kasi, the Divine Universe will always send you guidance, no? Through your intuition. Para matulungan kayong manavigate ninyo ang inyong mga buhay-buhay, no? Ng tama. 'Di ba? Na according to the divine will. Okay? So, good luck sa iyo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.